Kabanata 1641. Nang marinig iyon, napagtanto ni Severin ang isang bagay. Master Uncle, ibig niyo bang sabihin na may higit sa isang set ng mga token? Tumango si Woolrich at nagsabi, may 12 set ng mga token. Ang Sky Blue Sect ay may isa, at ang Master ninyo ay may isa na wala akong ideya kung saan niya nakuha. Sa pangkalahatan, ang lahat ng first-tier sects ay magkakaroon ng isang set ng token at marahil, ang ilan sa second-tier sects din. Dahil dito, may posibilidad na ang ilang first-tier sect ay may higit sa isang set. Tumawa ang Great Elder, 100 tao ang pinapayagang pumasok kada token, ibig sabihin, ang isang set ng 12 token ay nagpapahintulot ng pagpasok ng 1,200 tao. Dahil may 2 set na tayo ngayon, pwede tayong magpadala ng 2,400 tao sa Secret Realm. Siyempre, tulad ng sinabi ko kanina, pwede lamang nating ipadala ang mga hindi pa nakapasok dati. Nagpatuloy si Woolrich sa paliwanag, wala nang ibang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng miniature Black Tower maliban sa atin. Sinabi sa akin ito ng master ninyo. Kapag nahanap ninyo ang miniature Black Tower, magkakaroon kayo ng pagkakataon na pumasok sa isang mas mataas na realm. Natuklasan ng master ninyo ang isang wormhole sa Secret Realm at pumasok dito na nagdala sa kanya sa nasabing realm. Dito siya nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng maraming breakthroughs at nadagdagan ang kanyang attainment. Alam niya na ang miniature Black Tower ang susi para makapasok ang tao sa realm. Hinanap niya ang pagkakataon na nakawin ang miniature Black Tower at napahamak siya. Nang makatakas siya sa habulan, sa kasamaang palad, nawala ang miniature Black Tower sa Secret Realm. Sa mapait na ngiti, sinabi ni Severin, gaano katagal babukas ang Paradise Secret Realm? Kahit pa pinapayagan tayong dalhin ang 2,400 tao sa Secret Realm, hindi magiging madaling hanapin ang miniature Black Tower. Itinaas ni Woolrich ang 3 daliri, babukas ito ng 3 buwan. Mataas na ang attainment ninyo ngayon. Tandaan, tanging mga saint lang ang pwedeng pumasok. Kaya huwag munang subukang maging Royal Saint bago pumasok sa Secret Realm. Ngumiti si Severin, may 2 buwan pa tayo, pero kailangan nating umalis ng maaga kaya marahil may higit 1 buwan na lang tayong oras. Hindi ako makakaunlad ng ganito kabilis. Kaya tatagal lang ng 3 buwan ang Secret Realm. Grabe, ang ikli naman. Mahihirapan tayong hanapin ang miniature Black Tower. Tumawa bigla si Woolrich. Huwag kayong mag-alala. Natakot ang master ninyo na baka may ibang magnanakaw kaya ginawa niya ang isang bagay sa miniature Black Tower. Pagkatapos, iniikot niya ang kanyang palad at inilabas ang isang maliit na compass at iniabot kay Severin. Ito ang Soul Compass. Naitakda ng master ninyo ang maliit na bahagi ng kanyang telekinesis sa miniature Black Tower. Kayang tuklasin ng Soul Compass ang tatak at gumawa ng koneksyon sa loob ng 500 yards. Kung ang miniature Black Tower ay nasa loob ng 500 yards mula sa inyo at sa Soul Compass, magre-react ito at ipapakita sa inyo ang approximate na direksyon. Bahagyang nakapaginhawa sa isip ni Severin nang malaman iyon. Napakakapakipakinabang nito. Kung hindi, wala akong ideya kung saan ako magsisimula hanapin ang miniature Black Tower. Kunin mo ito. Umaasa ako na matatapos ninyo ang dakila ngunit mahirap na gawain. Ngumiti si Woolrich at iniabot kay Severin ang Soul Compass. Nabigla si Severin ng sandali. Master Uncle, binibigyan ninyo ako ng sobrang pressure. Sigurado akong may kahit isang disipulo sa 2,400 tao na pwedeng pumasok sa Secret Realm na mas malakas sa akin. Bakit hindi ninyo hilingin sa isang level 9 saint na gawin ang trabahong ito? Mapalad na ako kung makakamit ko ang level 8 saint sa loob ng 2 buwan. Ngumiti si Woolrich at nagsabi, kuhanin mo ito. May tiwala ako sa iyo at sa kakayahan mo. Hindi ako komportable na ipagkatiwala ito sa iba. Ang misyon mo ay hanapin ang miniature Black Tower, samantalang ang iba ay ang paghahanap lang ng kayamanan. Gayunpaman, maganda rin kung aksidenteng matagpuan ng 12 Hallmasters ang miniature Black Tower. Sige. Ramdam ko na ang bigat ng pressure, ngumiti ng mapait si Severin. Tandaan na panatilihing lihim ang gamit ng miniature Black Tower. Ayaw nating malaman ito ng ibang first-tier sects at subukang nakawin.
Bago natin matagpuan ang miniature Black Tower, ito ay mananatiling lihim, binigyang diin ni Woolrich. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip, sinabi niya, ipapaalam ko sa iba pang disipulo na tulungan kayong hanapin ang miniature Black Tower ngunit hindi ko sasabihin ang tunay nitong gamit. Malalaman lang nila na isang mahalagang kayamanan ito. Mananatiling lihim ito sa lahat dito. Pagkatapos, iniutos ni Woolrich sa isa na ibigay kay Larry at sa iba pa ang mga alchemical pills na ipinangako niya. Nakuha rin ito ni Severin at ng kanyang mga asawa. Pagkatapos, hiniling niya sa isang magandang guardian na dalhin si Severin sa kanilang mga tahanan. Tuwa ang nadama ni Larry at iba pa sa pagtanggap ng alchemical pills. Ang dami nito ay sapat para sa 2 buwan at makakatulong sa kanilang pag-unlad. Pinangunahan sila ng magandang guardian at ngumiti. Ang saya na makasama ang maraming henyo sa sekta. Dadalhin ko kayo muna para kunin ang uniforme at token. Pagkatapos, dadalhin ko kayo sa inyong tirahan. Ako si Leona Page, ikatlong guardian ng sekta. Ngumiti si Severin at sumagot, salamat Miss Page. Pag-alis ni na Severin at ng kanyang grupo, namutla ang third elder. Mr. Woolrich, alam kong ang senior's disciple ninyo ay may dakilang talento at malakas, ngunit level 7 saint pa lamang siya sa ngayon. Hindi madaling umangat sa saint stages. Kahit nakunin niya ang 4th grade low-rank alchemical pill, hindi ko iniisip na magiging level 9 saint siya sa loob ng 2 buwan. Gaano ba kayo katiyak na ipagkakatiwala ang soul compass sa kanya? Nagpahayag din ang isa pang guardian ng kanyang opinyon, naiintindihan ko na nais ninyong alagaan si Severin at ang kanyang grupo. Wala akong problema doon dahil siya ay senior's disciple ninyo at 4th grade alchemist. Pero iniisip ko na mas ligtas kung ang soul compass ay nasa kamay ng isang level 9 saint, tulad ni Kara Tapia. Nagulat si Woolrich nang may mga tao pa ring nagbibigay ng komento sa issue. Ngunit ang bagay na ito ay may kinalaman sa kinabukasan ng sekta at kanilang pagkakataong marating ang lugar na iyon. Nakadepende ang kanilang pag-asa kay Severin na matagpuan ang miniature Black Tower upang makapag-breakthrough at maging Supreme Saints o higit pa at makausad. Dahil dito, hindi na nila gaanong pinansin kung ilang spiritual herbs o kayamanan ang makukuha ng disipulo sa pagpasok sa Secret Realm. Kung mabigo si Severin na matagpuan ang miniature Black Tower sa pagkakataong ito, kakailanganin nilang maghintay ng isa pang 6 na taon. Kaya marami sa kanila ang mas pinili at iniisip na mas angkop na ipagkatiwala ang misyon sa mga saintmen at saintwomen ng sekta. Haha, huwag kayong mag-alala. May mataas akong kumpiyansa sa taong pinili ng senior brother ko, tawa ni Woolrich. Ngunit sa isip niya, mayroon pa siyang ibang matapang na plano. Samantala, natanggap na nina Severin at ng iba ang kani-kanilang uniforme at token. Pinili ni Leona ang 2 bahay na pinakamalapit sa bahay ni Severin para kay Larry at sa iba pa. Matapos itong ayusin, dinala ni Leona si Severin, ang kanyang 3 asawa, at si Celine sa kanilang bahay, na mas malapit sa mga tirahan ng iba pang alchemists. Sige, narito na tayo. Mas masagana ang spiritual energy sa lugar na ito kumpara sa iba at tahimik din. Malapit ang lokasyon sa main chamber at bahagyang malayo sa ibang mga bahay. Kaya ang bahay na ito ang may pinakamagandang lokasyon sa sekta. Matagal na itong bakante. Marahil, itinatabi ito ni Mr. Woolrich para sa inyo. Maraming alchemists ang humiling na manirahan dito ngunit tinanggihan niya, ngiti ni Leona habang nakatayo sa bakuran. Ngumiti si Sheila at sinabi, Severin, mabuti ang trato sa iyo ng master uncle mo. Siguro alam niyang darating ka rin balang araw. Ngumiti at tumango si Severin. Oo, marahil marami nang sinabi ang master ko sa kanya. Talagang nag-alala ako na tatanggihan niya si Celine na sumali sa sekta. Ngayon alam ko na sobra lang ang aking pag-aalala. Ibig kong sabihin, ang 12 tokens na dinala ko ay nagbibigay daan sa sekta na magkaroon ng dagdag na 1,200 disipulo sa Secret Realm. Tama, marahil matagal na niyang hinihintay ang pagdating mo, tawa ni Sheila. Ngumiti si Leona. Oh, tandaan ang sinabi ni Mr. Woolrich kanina. Huwag sabihin sa iba ang sinabi niya sa main chamber, lalo na tungkol sa miniature Black Tower. Napakahalaga nito. Ngumiti si Severin at tiniyak, huwag kang mag-alala, Miss Leona. Hindi namin sasabihin sa iba. Sige,
Aalis na ako. Nandito lang ako, hindi kalayuan. Nakikita mo ba ang bahay na iyon? Doon nakatira ang mga guardians at elders. Ang marangyang chamber doon ay kung saan nakatira si Mr. Woolrich. Itinuro ni Leona sa ibang direksyon at nagpatuloy, kung kailangan ninyo ako o may tanong kayo, huwag mag-atubiling hanapin ako. Pagkatapos nito, iniwan ni Leona si Severin at ang kanyang pamilya upang makapag-settle down. Honey, maganda sa iyo ang uniform ng elite disciple, sabi ni Sheila matapos umalis si Leona. Ngumiti si Severin at sumagot, pero mas gusto ko pa rin ang uniforme ng Saintman at Saintwoman. Sayang at hindi pa ako nandyan. Haha, binigyan ka ni Mr. Woolrich ng parehong benepisyo gaya ng sa mga elders at token, pero hindi ka pwedeng magsuot ng uniform ng elder. Ang kakaibang patakaran iyon, tawa ni Sheila. Nag-isip si Sofia at sinabi, siguro ang uniforme ay para ipakita ang antas ng ating attainment, at ang token ay para ipakita ang autoridad na mayroon tayo. Pero hindi nito ipinaliwanag kung bakit pwede magsuot si Celine ng uniforme ng inner disciple samantalang hindi pa niya naaabot ang requirement para dito. Ngumiti si Severin at sinabi, wala iyon gaanong epekto. Naniniwala ako na mabilis siyang uunlad. Sa rough estimation, ilang taon lang ang kailangan niya para maabot ang requirement. Hey, Felix, tingnan mo roon. May ilang tao sa bahay na iyon. Hindi ba dapat ito bakante? Sabi ng isang lalaki mula sa bahay malapit sa bahay ni Severin. Ang kausap niya ay si Felix Welsh. Parehong alchemist sila ng sekta. Kakagawa lang nila ng alchemical pills at lumabas para magpahinga. Sa kanilang gulat, napansin nilang may tao sa bahay na matagal ng bakante. Tumingin si Felix sa direksyon na iyon, tumayo, at nakasimangot. Ang weird, paano pwede may tao roon? Itinalaga ba sila na manirahan doon? Sumagot si Harris, hindi pwede. Kahit ang master natin, hindi nakatira doon kaya paano sila naging eligible? Halika, punta tayo roon, nakasimangot si Felix at naglakad papunta sa bahay ni Severin kasama si Harris. Samantala, sinimulan na nina Severin at ng kanyang pamilya ang pagpili ng kanilang mga kwarto at nag-unpack ng kanilang mga bagahe. Pagkatapos ay pumunta sila sa bakuran at nagkwentuhan. Maganda ang bahay na ito. Masagana ang level ng spiritual energy at nasa magandang lokasyon. May hardin na tanim ang maraming bulaklak at tingnan mo ang banyan tree at ang 2 pond doon. Perfect ito, sabi ni Sheila habang tinitingnan ang hardin. Mukhang nasiyahan siya sa bahay. Nakakita ako ng ilang maliit na bayan habang paakyat dito. Magiging maginhawa ito kung kailangan nating bumili ng mga bagay. Sa tingin ko, may 2 pang kalsada sa kabilang bahagi ng burol. Kung hindi ako nagkakamali, maraming shops at restaurants doon kung saan laging pumupunta ang mga disipulo, sabi ni Diane. Nang marinig iyon, kumislap ang mga mata ni Sheila. Magandang obserbasyon. Hindi ko pa napansin iyon. Hehe, hindi na tayo maboboring. Ngumiti si Sofia. Ang Sky Blue Sect ay isang first-tier sect. Ang bilang ng mga disipulo ay ilang beses na mas marami kaysa sa Stormy Moon Sect. Sa rough estimation ko, may higit sa 100,000 disciples ang Sky Blue Sect. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Biglang nagpakita sina Felix at Harris at nagtanong. Kabanata 1645. Tumayo si Severin at sinalubong sila gamit ang kanyang nakapulupot na kamay. Hello, bago lang kami dito. Ikinagagalak naming makilala kayo. Bago, kaya pala kayo mga bagong recruit. Nagulat si Felix. Napunta ba kayo sa maling lugar? Hindi ba kayo dinala ng mga disipulo sa lugar na dapat ninyo? Ang ganda ni na Diane, Sheila, at Sofia ay nakahuli ng atensyon ni Harris. Hindi araw-araw makakakita siya ng ganitong kagandahan, lalo na kung 3 pa silang magkakasama. Para makuha ang atensyon nila, tumayo siya ng tuwid, na inilagay ang mga kamay sa likod, at seryosong sinabi, hello, fellow junior brother at junior sisters. Ha, bakit may bata dito? Ikaw ang bata, hindi ako. Nagbuntong hininga si Celine nang hindi mabuti ang impresyon ng 2 lalaki sa kanya dahil sa bastos nilang ugali. Anong nangyayari? Bakit ninyo dinala ang bata dito? Karapat-dapat ba siyang maging registered disciple? Lahat ba kayo registered disciples?
Siguro napunta kayo sa maling lugar. Ang accommodation para sa registered disciples ay nasa baba ng burol, sabi ni Felix habang nagulat. Hi! Ito ang aming tirahan. Si Mr. Woolrich ang nag-ayos ng lugar na ito para sa amin, ngumiti at ipinaliwanag ni Diane. Tama iyon. Sinabi ni Mr. Woolrich na pwede kaming manatili dito, dagdag ni Sofia. Ano ba ang sinasabi ninyo? Sinasabi niyo ba talaga na pinapayagan kayo ni Mr. Woolrich na manatili dito? Alam niyo ba na ito ang isa sa pinakamagandang lugar sa sekta? Ang master ko ay isang third-grade high-rank alchemist. Hindi man lang siya nakapasok dito. Kaya ano ang karapatan ninyo para manatili dito? Galit na sabi ni Felix kay Severin. Kung isang second-grade high-rank alchemist tulad niya ay hindi pwedeng manatili sa bahay na ito, ano ang dahilan para karapat-dapat ang mga taong ito? Mahal na magagandang junior sisters, mas mabuti pang huwag kayong magsalita ng kalokohan dahil lang maganda kayo. Ang mga alchemist at ang kanyang pamilya lang ang pinapayagang manatili sa lugar na ito. Ang alchemist ay dapat na nasa second grade pataas. Ang first grade alchemist ay walang benepisyo na manirahan mag-isa sa isang bahay, sabi ni Harris. Nang ibunyag niya ang antas ng kanyang alchemy, mukhang proud siya. Sa kanyang pananaw, hahanga ang mga babae o mag-iisip kung paano sila mapasaya kapag nalaman nilang siya at si Felix ay second-grade high-rank alchemists. Siguro ilang alchemical pills lang at mapapasayo na ang mga babae. Ang saya lang isipin. Ang asawa ko ay isang alchemist at siya ay fourth-grade alchemist. Kaya iyon ang dahilan kung bakit pwede kaming manatili dito, ngumiti at ipinaliwanag ni Diane. Ano ang sinabi mo? Fourth grade alchemist. Nagpalitan ng naguguluhang tingin sina Felix at Harris. Hindi sila makapaniwala sa narinig nila. Karamihan sa mga alchemist sa sekta ay first o second grade, may ilan lang, kung meron man, na third grade. Ang fourth grade alchemist ay halos hindi naririnig. Matagal nang walang naidagdag na third grade alchemist sa kanilang hanay, lalo na ang isang fourth grade low-rank alchemist. Kung ang binata sa harap nila ay totoo sa kanyang sinasabi, ang posisyon niya sa sekta ay magiging napakaprestihiyoso. Hindi pwedeng totoo ito. Ayoko maniwala. Hindi kami naabisuhan. Ipinapahayag ng sekta kung may 4th grade low-rank alchemist na sasali sa amin, ungol ni Felix habang umiling. Ang balita ay tila yumanig sa kanya. Tinitingnan niya si Severin at nagpatuloy, bata pa siya, at hindi ba niya ako tinawag na senior? Bakit magtatago ang isang 4th grade alchemist? Banibiro niyo lang siguro kami. Sumingit si Harris at sinabi, oo. Nagsisinungaling sila. Una niyang gusto ay gamitin ang kanyang alchemical na kaalaman para humanga ang mga babae, pero lahat pala sila ay mga babae ni Severin. At para pang palala, sinabi ni Severin na 4th grade alchemist siya. Mahirap paniwalaan iyon. Napansin ni Severin ang kanilang pagdududa at sinabi, bagong dating lang kami dito, kaya tama lang na tawagin ko kayong senior sa sekta. Hindi ito tungkol sa alchemy o achievements. Kung ako ay nagmamayabang, dapat tawagin ninyo akong senior. Hindi ka makakapaniwala. Well, tingnan natin kung karapat-dapat kang tawagin ganoon. Kung makakagawa ka ng 3rd grade deal dito at ngayon, tatawagin kita bilang senior. Handa akong lumuhad sa paggalang. Mas lalo pang napaitim ang mukha ni Felix. Sumingit si Harris, oo. Mahirap paniwalaan na may ganitong kabataang alchemist na may ganitong galing. May 3 4th grade low rank na alchemist sa sekta, at lahat ay matanda na. Kahit ang pinakabata sa kanila ay nasa 50 na. Hindi ko may imagine na may ganitong kakayahan ka sa edad mo. Kung makagawa ka ng 3rd grade low rank kill ngayon, tatawagan kita bilang senior. Handa rin akong lumuhad at humingi ng paumanhin, kung iyon ang gusto mo. Pero kung nagsisinungaling ka, aalisin ka namin dito, kahit pa kailangan naming pilitin. Medyo natutuwa si Severin sa kanilang pagdududa. Kinuha niya ang kanyang furnace at sinabi, sana'y panindigan ninyo ang inyong salita. May oras naman ako, kaya masaya akong gumawa ng peel sa harap ninyo. Naluha si Harris sa pagkakita ng furnace. Hindi na siya kampante sa magiging kinalabasan ng challenge. Malapit na silang maharap sa isang awkward na sitwasyon kung sakaling magtagumpay si Severin.
Hindi ordinaryo ang kanyang furnace. Posibleng third grade na spiritual tool. Malaki ang tsansa niyang magtagumpay, obserbasyon ni Felix. Nilingon ni Harris si Felix at Bamulong, dapat ba nating sabihin sa kanya na huminto? Mananatili ang ating dignidad kung aalis tayo ngayon. Kung hindi, haharapin natin ang kahihiyan kung magtagumpay siya. Nag-isip si Felix, ang pag-alis ngayon ay kahihiyan din. Para bang inamin nating natalo? Hayaan nating magpatuloy siya. Kung magtagumpay, tiisin natin ang kahihiyan. Kung mabigo, may pagkakataon pa tayong umalis ng may dignidad. Mapait na ngiti na lang ang sinagot ni Harris pagkatapos ng mungkahi ni Felix. Walang duda sa status niya bilang alchemist kung mayroon siyang ganitong furnace. Sigurado siyang may kakayahan rin siya. Ito ang pinakamalamang na paliwanag, maliban sa posibleng koneksyon sa isang makapangyarihang tao. Nang pumasok sa isip ni Harris ang koneksyon sa isang makapangyarihan, huminga siya ng malalim at nagdagdag. Hindi ba nila nabanggit kanina na ang sect leader natin ang nag-ayos para manatili sila dito? Malapit ba sila sa sect leader natin? Binigyan ba siya ng sect leader natin ng furnace na iyon? Sinamaan siya ng tingin ni Felix. Lagi kang sobra mag-isip, bakit ibibigay ng sect leader natin iyon sa kanya? Sobrang taas naman ang haka-haka mo. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, nagdagdag si Felix, huwag kang mag-alala. Siguro nagbabato lang siya sa atin. Hindi pa niya inilabas ang mga materyales niya. Gagawin kong mas mahirap para sa kanya para hindi agad tayo matalo kahit magtagumpay siya sa paggawa ng third grade peel. Ahem, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Matagal na kayong nagbubulong-bulungan. Gaano pa katagal bago kayo handa na saksihan ang demonstrasyon ko? Pagsingit ni Severin, may mahinahong ngiti siya sa mukha habang ipinakita ang set ng mga materyales para sa third grade medium rank pills. Hindi ba ang materyales na iyon ay para sa paggawa ng third grade medium rank pills? Iyon ba ang napili mong likhain? Tanong ni Harris sa pagkagulat habang lumalapit. Ang hamon sa kanya ay gumawa ng third grade pill, at pwede sana siyang pumili ng mas madali at i-refine ang low rank. Alam nilang mas mahirap ang medium rank. Tuwang-tuwa si Felix sa desisyon ni Severin dahil ang third grade medium rank pill ay higit na mahirap kaysa sa low rank. Sandaling nag-isip siya at tinanong si Severin ng pangalan. Sa tugon, ipinakilala ni Severin ang sarili. Ang pangalan ko ay Severin Foylet. Tumango si Felix at ipinaliwanag, sige, Severin. Napagkasunduan namin na tatawag lang kaming senior at luluhod sa paghingi ng paumanhin kung magagawa mo ang third grade peel sa unang subok. Kung hindi, kikilalanan lang namin ang iyong tagumpay. Nagprotesta si Sheila na tahimik na nanunood, hindi ninyo pwedeng gawin iyon. Hindi ninyo binanggit kanina na dapat magawa ito sa unang subok. Napakahirap ng third grade medium rank pills, at kahit isang eksperto ay hindi makakagarantiya ng tagumpay sa unang subok. Isang tagumpay sa tatlo ay sapat na sa normal na pamantayan. Hindi patas ang hinihingi ninyo na magtagumpay agad siya sa unang subok. Ano ang sinabi mo? Inakusahan mo kami ng hindi patas. Tila kailangang turuan ka ng leksyon. Tugon ni Felix habang nakakuyom ang mga kamao, ang lalaki mo ay may kasalanan sa kanyang kayabangan. Hindi siya dapat magyabang kung wala siyang maipapakita. Bakit namin paniwalaan na inayos ng sect leader natin ang kanyang pagdating dito kung hindi siya kasing galing ng aming master? Gusto muling makipagtalo ni Sheila. Paano ka naglakas loob? Ngumiti si Severin at pinigil siya. Walang silbi ang pagtatalo, Sheila. Ayos lang ako. Kailangan ko lang magtagumpay sa unang subok, tama ba? Hindi problema sa akin. Tapos, hinarap ni Severin ang dalawang lalaki at sinabi, panoorin ninyo mabuti ngayon. Nagpalitan ng tingin ang dalawang alchemist at nakangisi. Binigyan pa ni Harris si Felix ng thumbs up sa requirement na iyon. Ang pag-i-insist nila na magtagumpay si Severin sa unang subok ay nagdagdag ng dagdag na hirap. Anumang kaba o tensyon kay Severin ay magpapataas lamang ng tsansa ng kabiguan. Sa madaling salita, kahit isang third grade high-rank alchemist ay may napakababang tsansa ng tagumpay. Gayunpaman, ang galaw ni Severin ay maayos at natural na ikinagulat nina Felix at Harris. Diyos ko, hindi ko pa naranasan ang ganitong teknik. Sigaw ni Harris.
Hinala ni Harris ang kanyang lalamunan nang mapanood ang galaw ni Severin. Si Felix naman ay namangha rin. Ang kakayahan niya ay kakaiba sa mundo. Tingnan mo lang ang perpektong timing at sense of rhythm. Sobrang hanga ako sa kanyang teknik. Ang kanilang parehas na hilig sa alchemy ay nagbigay sa kanila ng inaasahan na magkamali si Severin upang magkaroon sila ng kasiyahan. Ngunit ang lakas ng kakayahan ng isang tao ay makikita sa paraan ng kanyang pagpapatupad ng teknik. Agad nilang nalaman na hindi pala peking alchemist si Severin. Ngayon, Rice, utos ni Severin. Sa pagtaas ng kanyang palad, isang pil ang lumutang sa kanyang harapan. Hindi pwede. Isang superior quality pil na may 5 linya. Malapitang tiningnan ni Felix ang pil at lubos na namangha. Tama ka. Ito ay isang superior quality pil na mas pinaganda pa ng 5 linya. Wala akong masabi. Tila kinukumpirma nito na siya ay 3rd grade high rank alchemist sa pinakamababa, o baka 4th grade low rank alchemist pa, sabi ni Harris. Magulo ang kanyang emosyon. Itinago ni Severin ang pil at ang furnace. Tapos hinarap niya ang dalawa at nagtanong, tinanggap ninyo ba ang kinalabasan? Masaya si Sheila sa kanilang mga nabiglang ekspresyon. Nakakross ang mga braso niya at ngumiti, hehe, kung tama ang alaala ko, dapat kayong lumuhad at humingi ng paumanhin kung nagtagumpay ang asawa ko sa unang subok. Paumanhin sa pagdududa namin sa iyo. Bagamat nakakahiya para kina Felix at Harris, nagpasya silang magtiis at lumuhad dahil walang ibang tao sa paligid. Naiintindihan nila ang kahalagahan ng pagtupad sa salita, lalo na kung maaari nilang ma-offend ang isang makapangyarihang alchemist kung hindi nila ito gagawin. Ang ganitong aksyon ay makasasama sa kanilang progreso sa loob ng sekta. Taos-puso naming iniaalay ang aming paumanhin sa iyo. Ikaw ang aming senior pagdating sa alchemy. Sana hindi mo isa-puso ang aming kamangmangan, sabi ni Harris habang lumuluhod sa lupa. Ano ang ginagawa ninyo? Lumuluhod kayo sa harap ng iba. Winawasak ninyo ang aking reputasyon. Isang pamilyar na boses ang tumunog, at isang lalaki na nasa edad 40s ang pumasok mula sa labas. Master, tumalikod ang dalawang lalaki sa kanilang master nang malaman kung sino siya. Tumayo sila agad at ibinaba ang kanilang mga ulo. Pakiramdam nila ay lubos silang nahihiya at nais sana nilang ilubog ang kanilang ulo sa lupa tulad ng ostrich. Sino ka? At paano ka naglakas loob na utusan ang aking mga estudyante na lumuhad sa harap mo? Ang tapang mo naman, si Igor Zinsk, ang kanilang master, ay dumating upang suriin ang progreso ng kanyang mga estudyante sa alchemy. Ang tanawin ng walang laman na courtyard ang nagtulak sa kanya na umalis, ngunit tiningnan niya ang courtyard ng kalapit na bahay at nakita ang presensya ng ilang tao sa loob. Sa loob ng ilang segundo, sumiklab ang galit nang malaman niyang ang kanyang mga estudyante ay lumuluhod sa harap ng isang estranghero. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang mga alchemist ay binibigyan ng pinakamataas na respeto sa loob ng anumang sekta. Ang dalawang estudyante ni Igor ay nakarating na sa 2nd grade high rank at malamang ay magiging 3rd grade low rank alchemist sa tamang panahon kung tuloy-tuloy ang kanilang progreso. Ang mga alchemist na tulad nila ay lubos na iginagalang sa loob ng sekta, at pati na ang mga protector ay nagbibigay ng pinakamataas na respeto. Para sa kanyang dalawang estudyante na lumuhad at humingi ng paumanhin, ito ay tila isang lantad na insulto sa kanilang guro. Tumingin si Severin kay Igor na may malamig na ngiti at sinabi, ikaw ba ang kanilang master? Natalo sila sa akin sa isang pastahan at lumuhad bilang paghingi ng paumanhin. May problema ba dyan? Nakangisi si Igor. Kung natalo nga ang kanyang dalawang estudyante, ibig sabihin ay nakipagkompetensya sila sa batang ito sa alchemy, at wala sa kanyang mga estudyante ang nakaya itong talunin. Haha, base sa iyong anyo, ikaw ba ang bagong alchemist? Kahit hindi niya alam ang dahilan ng presensya ni Severin sa courtyard, natukoy ni Igor na ang batang lalaki sa kanyang harapan ay isang alchemist. Maaaring 3rd grade alchemist si Severin, alinman sa low rank o medium rank. Ang pagiging 3rd grade alchemist ay hindi biro, at mataas ang pagpapahalaga sa mga alchemist ng ganitong antas sa loob ng sekta.
Tulad ng inaasahan, kinumpirma ni Severin, oo, bago ako rito at isa akong alchemist. Haha, kahanga-hanga. Magkaroon tayo ng maliit na paligsahan para malaman kung sino ang mas mahusay na alchemist. Kung ikaw ang mananalo, luluhod at hihingi ako ng paumanhin sa iyo. Kung ako ang mananalo, luluhod ka at hihingi ka ng paumanhin sa aming tatlo. Nagulat si Severin. Hindi niya inaasahan ang ganitong palaban na pamamaraan mula kay Igor. Haha, sigurado ka ba? Tanong ni Sheila bago pa man makasagot si Severin. Kitang-kita ang kanyang mapanuring ngiti. Hindi ba malinaw? Sigurado ako, tugon ni Igor nang may kumpiyansa. Samantala, nag-alala sina Felix at Harris sa ginawa ni Igor. Agad na pinayuhan ni Felix, sa palagay ko mas mabuting pag-isipan mo muna. Napagkasundoan na namin na hindi kami kasing husay niya. Hindi mo dapat hamunin ang isang nakatatanda sa iyo. Tinanggap na ni Felix ang katotohanan na ang kakayahan ni Severin sa alchemy ay lampas sa kanya, at sa makatuwid, nararapat na tawagin siyang senior. Sumang-ayon si Harris sa ideya ni Felix, oo, magkakaroon pa tayo ng pagkakataon sa ibang pagkakataon. Mas matalino na hayaang mapagdaanan ito. Pareho tayong alchemist mula sa parehong sekta, hindi ba? Ang pagkatalo, sa kanya man o sa iyo, ay wala namang pakinabang. Mas lalo lang nitong hihikayatin ang alitan sa ating mga miyembro ng sekta. Sa totoo lang, kayang sabihin ni Harris mula sa demonstration ni Severin na higit na mahusay ang huli kaysa kay Igor. Ang kakayahan ni Severin ay lampas sa kay Igor sa bawat aspeto, mula sa kalidad ng pil hanggang sa kahusayan sa teknik. Maaaring hindi siya makialam kung mas malakas si Igor, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang kumilos upang hindi malagay sa kahihiyan ang kanyang master. Kabanata 1650. Ang mga komentong iyon ay lalo lamang nagpaalala sa inis ni Igor. Tumugon siya ng malamig, bantayan ninyo ang inyong dila. Ang pagpapahintulot na ikaw ay kahiyahin niya ay katumbas ng pagpapahintulot na ako ay kahiyahin niya. Maaaring isipin ninyo na ayos lang na mapahiya, pero hindi ko iniisip iyon. Huwag ninyo akong pigilan na hamunin siya. Walang masabi si Severin sa sandaling iyon. Nag-isip siya sandali at iminungkahi kay Igor. Well, tatanggapin ko ang hamon kung talagang gusto mo, pero hindi natin kailangang lumuhad at iba pa. Walang excitement doon. Paano kung ipusta natin ang spiritual herbs? Ipinakahulugan ni Igor ang mungkahi ni Severin bilang takot na mapahiya kung siya ang matalo at kailangang lumuhad at humingi ng paumanhin. Isang malamig na ngiti ang umikot sa kanyang labi at tumugon, anong tusong bata ka? Handang magpusta ka sa aking mga estudyante na ang matatalo ay lumuhad at humingi ng paumanhin, pero ngayon binabago mo ang kondisyon ng postahan dahil iniisip mo na hindi mo kayang talunin ang kanilang master. Mas kaunting kahihiyan ang mag-alok ng ilang spiritual herbs kaysa lumuhad, hindi ba? Napakamot si Severin sa kanyang ulo at sinabi, paano kung ganito? Kung ikaw ang matatalo, ibibigay mo sa akin ang 10 4th grade low-rank spiritual herbs. Dapat angkop ito sa alchemy. Kung ako ang matatalo, luluhod ako at hihingi ng paumanhin sa iyo at sa iyong mga estudyante. Sapat ba iyon? Agad na pumayag si Igor, sige. Ayos lang sa akin basta pumayag kang lumuhad at humingi ng paumanhin kung matalo ka. Kahit na nakakabahala na baka kailangan niyang ibigay ang 10 set ng spiritual herbs, ang pangunahing layunin niya ay tulungan ang kanyang mga estudyante na maibalik ang kanilang sarili. Tumawa si Severin at inilabas ang kanyang furnace. Ayos, mahusay, ngunit dapat kong idiin na ang inyong mga estudyante ang nagmungkahi ng kondisyon ng pagluhod at paghingi ng paumanhin kung makakagawa ako ng 3rd grade peel. Hindi mo maipaparatang iyon sa akin. Napuno ng sama ng loob ang ekspresyon ni Igor at tumingin sa kanyang mga estudyante. Hindi niya inaasahan ang ganoong katawa-tawang kondisyon. Sa kasamaang palad, lampas na sa punto ng pagbabalik ang sitwasyon, at wala siyang magawa kundi ilabas ang kanyang furnace. Nais niyang ipakita ang kanyang double-chambered furnace, pero agad niyang napansin na ang furnace ni Severin ay naglalabas ng mahihinang kumikislap na alon na mas malakas kaysa sa kanya. Walang duda na mas mahusay ang furnace ni Severin. Ang aking furnace ay double-chambered. Paano ang sa iyo? Tanong ni Igor sa mayabang na tono. Sumagot si Severin ng may bahagyang ngiti, ito ay triplet-chambered furnace.
Halos mawala ng malay si Igor nang marinig iyon. Lahat ng tatlong 4th grade low-rank alchemist sa Sky Blue Sect ay gumagamit ng double-chambered furnace, at halos pantay siya sa kanila gamit ang sarili niyang double-chambered furnace. Isang bagay na ipinagmamalaki niya. Ngunit ang furnace ni Severin ay triplet-chambered na walang dod ang tinakpan ang kay Igor. Ngumiti ng mayabang si Igor, kahit gaano pa kahanga-hanga ang iyong furnace, sa huli ang lakas mo pa rin ang magtatakda ng resulta. Bago pa niya matapos magsalita, hindi niya maiwasan ang manginig sa gulat nang ipakita ni Severin ang set ng 4th grade low-rank refinement materials. Namangha si Igor, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Tila inihahanda ni Severin na gumawa ng 4th grade low-rank peel. Kung 4th grade low-rank alchemist nga si Severin at ang kanyang mga 4th rank peels ay halos pumapasa lang, tiyak na malalampasan niya ang 3rd grade high-rank peels ni Igor.